Kaya salamat po. Alam ko po, pinag-pray nyo kami habang nandoon kami sa ibang bansa at ramdam namin yung kalakasan. Okay, sa umaga pong ito ay sabihin mo sa katabi mo, ready ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Hindi, linawin mo. Sabihin mo, ready ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Okay, so simulan po natin sa isang talata. Kung may Bible kayo, buksan po ninyo. Mas magandang nagbubukas ng Bible. Or kung may cellphone kayo, may e-Bible. Sabayan nyo po sa Psalm 33, awit 33 sa Tagalog. Isang talata, verse 12. Maganda po itong talata na ito. Ang sabi, blessed is the nation. Right? Wala ako dito sa monitor. Yon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpala daw po yung bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Sino pong Panginoon niya? Si Jesus. Dahil ang tawag po sa kanya ay Jesus is Lord. He has chosen as His own inheritance, the people. Okay? Maliwanag po na sinabi ng talata na yan na ang pinagpapala daw na bansa o ng isang tao o isang pamilya ay kapag si Jesus ang iyong Panginoon. At kaya po makikita po natin yung naniniwala po ako na lahat ng kaguluhan sa daigdig. Katulad po ngayon, galing po ako ng Amerika noong September, last week ng September hanggang October, nasa US po ako. Alam po ba ninyo na ngayon ay sarado ang gobyerno ng Amerika? Walang sweldo ang mga pulis, walang sweldo ang mga teacher. Hanggang ngayon, nung umalis po ako doon, galing ako doon, ay shutdown. Shutdown ang US government. Lahat ng mga federal offices, pumapasok ang mga empleyado pero walang sweldo. At kahit dito po sa Pilipinas, wag na tayong lumayo. Alam po ninyo, ako po ay convinced na kaya ganito ang nangyayari sa Pilipinas kasi hindi na po talaga si Jesus ang Diyos. Maraming Diyos, hindi yung rebulto Hindi po rebulto yung Diyos. Marami. Ang mga tao po ay ang kanilang Diyos na yung trabaho, yung sarili nila, yung mga pangarap nila, mga sasakyan, mga pinag-aralan, yan po yung mga Diyos. Pero ang sabi po ng Bible, pinagpala ang isang bayan. Kaya po dito po kailangan natin bumalik sa Diyos. Amen po ba? Do you believe that we have to return, to go back to God? Amen? Never in the Bible that you can find any word that teaches us to rely on the government. Kaya po nagkakaloko-loko po ang mga bayan kasi ang tao ay nagsimula ng umasa sa gobyerno. Wala kayong mababasa sa Bible. Actually, pag binasa nyo Bible nyo, wala pang gobyerno, wala pang eskwelahan, may Diyos na. Pero ngayon, ang mga bata ngayon, minsan may pasok na ng linggo, right? Para bang ang tinuturo ngayon sa mga bata, kahit huwag ka mag-church, basta may pinag-aralan. Diba? Ganun po. Kaya magulo po ang Pilipinas. Hindi na tayo pupunta sa ibang bansa. At ang buong mundo po, ganyan na. Minsan linggo, may pasok. Ang mga bata, grabe ang daming ginagawa ngayon sa school na para bang, sino rito ang mga estudyante? Diba? Marami sa inyo, gusto nyo makatapos ng pag-aaral kahit hindi nagsisimba. Kaya nga magulo ang buhay. Kaya makikita nyo sino nagnanakaw ngayon sa gobyerno, yung matataas ang pinag-aralan. Graduate ng college, mga valedictorian yan, yung magnanakaw sa gobyerno natin. Mga nag-aral pa yan, nagpakadalubhasa. Yan yung mga summa cum laude, mga magna, nakaw. Right? Yan po yun. Sila po yun. Alright? Yung matatalino masyado. Kaya, ang problema po dito, may suspecha po ako. No? Alam niyo, suspecha ko lang to. Hindi ko alam kung magkakaisa tayo ng hinala. Gustong-gusto po ng mga mayayaman na mahirap kayo. Alam niyo ba yon? Na gustong-gusto nila na mahirap ka. Bakit? Kasi madali kang bayaran. Kawawa talaga ang mahirap. Laging sila ang target ng mga nandaraya, mga nagnanakaw. Wala silang plano na umasenso ka. Wala. Kaya kita nyo ngayon ano ginagawa ng mga Pilipino. Punta ka ng Saudi Arabia, punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Middle East, punta ka ng Canada, punta ka ng Australia. Bakit?
Kasi yung mga tao na dapat naguhubog ng Pilipinas, umaalis ng Pilipinas. Napansin niyo ba yun? The people, the minds that should be shaping the future of the Philippines, they're getting out of the country. Kasi wala na silang pag-asa rito eh. Wala silang pag-asa sa Pilipinas. Kasi pag ikaw nakatapos ng pag-aaral dito, susweldohan ka 600 pesos a day. Pero mo, nag-aral ka ng 18 years, susweldohan ka ng 600 pesos a day. Alam niyo, galing ako ng Finland, kauuwi ko lang po, tsaka galing ako ng Spain, kauuwi ko lang nung last Thursday. Alam niyo, sa Finland, libre ang bata sa eskwelahan, elementary, high school, and college. Libre. Wala kang babayarang libro. Walang tuition. Libre dentista. Libre ang ospital. Libre ang gamot. Libre ang lahat, halos libre. Sabihin mo sa katabi mo, sana all. Minsan may nakita ako sa simbahan doon sa Finland. Sabi ko, Brad, parang ngayon lang kita nakita. Kasi halos kilala ko na yung mga tao sa Finland, doon sa simbahan, tsaka sa Spain. Sabi niya sa akin, ay pastor, nagsimba lang po ako ngayon. Bakit? Saan ka ba nagtatrabaho? Sabi niya, ako po'y bilanggo. Alam niyo, bilanggo sa Finland tsaka Spain, nagsisimba ng linggo. Nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes. Tapos uwi sa kulungan. Hindi ramdam na bilanggo, mas ramdam pa yung katabi mo na mukhang bilanggo. Hindi ramdam. Kasi meron lang siyang bracelet. May bracelet lang siya para alam ng pulis kung nasaan siya. Pero magtatrabaho siya ng Lunes, sumusweldo po siya. Hindi nararamdaman ng tao na siya'y bilanggo kasi siya ay part of the society, productive, kumikita ng pera. Hindi dinadalaw ng pamilya sa bilangguan. Bakit? Kasi siya na umuwi ng bahay. Yung mga bilanggo umuwi ng bahay, tapos babalik ng kulungan. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, mabuti pa magpakulong ka na lang sa Finland. Mas maganda. Hindi, totoo po yan. Sabi ko nga, grabe. Alam niyo, mahal ko lang ang Pilipinas eh. Sa totoo lang, mahal ko po ang Pilipinas. Kasi kahit ganito po sa Pilipinas, minsan nahahati yung isip ko. Alam niyo, may downside kasi. Alam niyo yung downside? Sa kanila, hindi kailangan ng Diyos. Hindi sila nagpe-pray. Wala nagsisimba sa kanila. Kaya nahahati nga yung ano mo, di ba? Ang ganda ng Finland, ang ganda ng Spain, pero ang mga simbahan walang laman. Mabuti pa dito sa Pilipinas, dahil nga mahirap ang buhay, at least, sabihin mo dyan sa katabi mo, at least naniniwala ka na ang Diyos ang pag-asa mo. Mali. Yes, yun po ang downside. Sa Finland, makikita mo, ang bata pag hindi mo pinag-aral, yung magulang hulihin ng pulis. Kailangan pinag-aaral kasi libre na nga eh. Yung anak ko po nagtuturo sa Taiwan sa international school. Yung panganay ko pong anak nag-aaral, nagtuturo siya sa Taiwan. Sabi niya sa akin, Daddy, dito sa eskwelahan namin, pag isang buwan kang walang absent, meron kang 2,000 na bonus na Taiwan dollar. 2,000. Pag hindi ka nag-absent sa isang buwan, dito ang mga teacher, isang taon na nagkatrabaho, TY lang. Thank you. At kapag gumawa ng lesson plan, sabi niya, Daddy, pag gumawa ka ng lesson plan dito sa Taiwan, 1,000 Taiwan dollar. Kada lesson plan. O yung mga teacher, baka naman mag-TNT kayo dun, ha? Ibang-iba talaga. Alright? So, naiinggit po ako. Nagpe-pray ako lalo para sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, umasa tayo sa gobyerno na binibigo naman tayo. Ang masakit sa lahat, umasa ka sa gobyerno, yung gobyernong inaasahan mo, nanakawan ka, at ito pa ang problema, yung mga mahihirap na kababayan natin, yung iba nandito ngayon sa church, di ba? Ninakawan ka na galit ka, pero pag nabigyan ka ng noodles, tuwang-tuwa ka na doon sa nagbigay ng noodles. Grabe, kawawa ang mahihirap sa Pilipinas. Kawawa talaga. Imagine, galit na galit ka dahil alam mo magnanakaw yung binoto mo, binenta mo yung boto mo, tapos alam mo, nanakawan ka niya. Alam mo, grabe kawawa talaga. Kaya ayaw nila umasenso ka eh. Ayaw talaga nilang umasenso kayo.
Kaya nga kailangan nating maintindihan yung plano ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti na lang may Diyos tayo. Sabihin mo sa katabi mo, come on. Mabuti na lang meron tayong Diyos. Kasi hindi talaga tayo tinuruan ng Bible na umasa kay mayor, umasa kay presidente. Pinagpe-pray natin ng presidente natin. We pray. But we don't rely on them. Si mayor, lagi ko yung pinagpe-pray. Pero hindi ako umaasa sa kanya. Sa Diyos ako umaasa. Pinagpe-pray ko, magtagumpay sana si mayor, si kapitan, si presidente. Sana magtagumpay. Sana wala nang away-away. Sana wala nang kulay pink, wala nang yellow, walang pula. Dapat lahat nagmamahal sa bansa. Amen po ba? Kaya lang, yun nga ang problema. Kailangan umasenso ka sa buhay. Kasi pag hindi ka umasenso sa buhay, lagi kang baon sa utang, lagi kang walang pera, mapipilitan kang umasa doon sa barya-barya na binibigay ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yun ang kawawa. Kawawa ka talaga kapag hindi ka umasenso. Okay? Kaya nga, sa mga may utang ngayon, yung baon sa utang, tingnan mo yung katabi mo, halatang-halata yan, walang pera yan. Sabihin mo, aasenso ka rin, kapatid. Kamainip. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan, huwag kang mahiya. Natakot kang tumingin, no? Huwag ka titingin-tingin sa akin. Pag tinanong ka, ba't ka tumitingin? Halata kasi wala kang pera. Sa mga hindi naniniwala, wag na lang kayong kumontra, makinig na lang kayo. Right? Sa mga hindi naniniwala, sa sasabihin ko, okay lang po yun. Huwag ka na lang kumontra, makinig ka na lang mabuti. Alright? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, tungkol sa pera, pero hindi ikapu huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot, hindi ako magtuturo ng ikapu ngayon. Alright? Pero pera ang pag-uusapan po natin. Kasi napaka-importante na ang mga anak ng Diyos ay umangat sa buhay kahit empleyado ka lang. Dapat sobra-sobra ang blessing mo para ikaw ay nagiging pagpapala rin sa iba. Sa Bible, by the way, alright, listen, makinig po kayo mabuti. Sa Bible, ang pinagpala, hindi po yung may trabaho. Hindi po yung merong bahay. Hindi po yung may kotse. Ang pinagpala po sa Bible, pag sinabing ikaw ay pinagpala, meron dumadating sa iyo at sobra yon, kaya namimigay ka sa iba. Kapag hindi ka nagagamit ng Diyos para mag-bless sa iba, hindi ka pinagpala. Alright? Ang tawag doon, madamot ka or makasarili ka or ikaw ay lover of material things. Kasi po, ang plano po ng Diyos sa mga anak niya, hello, mga anak ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo, mga anak ng Diyos? Ang plano kasi ng tatay natin sa langit, ang sabi niya, I will bless you and you will be a blessing to many. Wala po akong pakialam kahit ang dami mong pera, pero hindi ka nagagamit ng Diyos para ma-bless ang kapwa mo, you are poor. Ikaw na ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa. Pero kailangan muna talaga umangat tayo sa buhay. Amen. Kailangan umalis sa hirap. Alam niyo, galit na galit ako sa hirap. Galit na galit ako sa baon sa utang. Ako po ay baon sa utang. 70 million. Ang utang ko po nung ako'y na-born again, 70 million, 1984. At siguro sa message ko ngayon, mababanggit ko pa konti-konti. Paano ako nakaalis sa utang? Wala akong trabaho, ang bahay ko po ay narimata, ako po'y napalaya sa bahay ko, baon ako sa utang, ang dami pong mga naghahanap sa akin, wanted po ako, nakikikain lang ako sa mga kaibigan. Ano nangyari? Pero umpisahan muna natin sa pagbabasa ng Bible. Meron pong kinuwento si Jesus. Mahilig magkwento si Jesus. Mahilig siya magkwento. If he wants to drive a point, he would start always with a story. Most of the time. Most of the time. Kadalasan, pag may gustong ipaliwanag ang Panginoon, lagi siyang gumagamit ng kwento. At dito po sa kwento niya, basahin natin sa Luke chapter 16. Maigsi lang po ito. Verses 1 to 4. Jesus told his disciples. Sabi niya sa mga disciples niya, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.
Sabi ng Panginoong Jesus, merong isang mayaman, siyempre ibig sabihin niya mayaman, yung tatay natin sa langit, at meron siyang manager. Sino yung manager? Tayo. Kaya lang may mga manager na nagsasayang ng pera ng Diyos. Alright? Yan po ang kwento ni Jesus. At sa verse 2, sabi niya, "What is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer." Sabi po ng may-ari ng kayamanan, sino yung may-ari? Ang Diyos. At ikaw ay manager. Walang may-ari dito ha. Bago ko po makalimutan, wala kang pagmamay-ari dito sa lupa. Ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ang tawag sa iyo at sa akin ay manager. Amen? Amen. Manager. Nagmamanage lang ng pag-aari ng iba. Ang sabi niya, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Hindi kita mapagkakatiwalaan. So verse 3, the manager said to himself, sabi ngayon nung manager, ano gagawin ko ngayon? Alright? Sabi niya, what shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig. Hindi na ako malakas para maghukay ng kalsada. And I'm ashamed to beg. Sabi niya, nakakahiyang mamutang, nakakahiyang mamalimos. Sino naniniwala, nakakahiya na lagi kang nangungutang? Amen? Nakakahiya. Sabi ng Bible, nakakahiyang mangutang, nakakahiyang mamalimos. Verse 4, I know what I will do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. Sabi nung lalaki na magnanakaw, yung salbahe, siguro ito ay tiga DPWH, no? Siguro ito ay kongresista at kontraktor. Sabi niya, alam ko gagawin ko. Kahit matanggal ako sa trabaho, meron akong gagawin para ang mga tao ay tanggapin ako. Hindi ko na po babasahin yung verse 5, 6, 7 kasi medyo mahaba. Verse 8 na lang. Ano sabi po ng Panginoon? The master commended the dishonest manager. Dito po marami nalilito. Sabi ng mga nagbabasa ng Bible, Pastor, bakit pinuri ng Diyos yung mandaraya? Bakit pinuri ng Diyos yung magnanakaw? Teka muna. Hindi po pinuri ng Diyos yung pagnanakaw niya. Ang pinuri ng Diyos ay yung abilidad niya. Ano gagawin niya? Madiskarte. May diskarte. Okay? Ulitin ko ha. Andiyan pa po ba kayo? Hindi po sinabi ni Jesus, magaling yung pagnanakaw mo. Magaling yan. Hindi ganun. Okay? Ang sinabi lang ng Panginoon, matalino tong taong to. Matalino. Na kahit nawalan siya ng trabaho, alam niya gagawin niya. O yun po ang pinuri ng Diyos. Magkaiba yun ha. Hindi pareho yung sinabi ng Panginoon, ay, tama yan, nagnakaw siya. Hindi. Ang sinabi ng Panginoon, tama yan, nag-isip siyang mabuti. Para makaalis sa problema ng pagkakautang. Alright? Ang sabi po ng Panginoon, tingnan nyo, for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Yan ang masama. Yan ang masama. Ang sabi ng Bible, hindi gusto ng Diyos na yung mga salbahe, yung mga magnanakaw, mas magaling pa sa inyo. Na mga nagsasabing, Christian ka. Ba't ka Christian ka? Baon ka sa utang? Bakit nagsisimba ka linggo-linggo? Lagi kang walang pera. Yun ang sabi dyan. Bakit yung mga hindi nagsisimba, yung mga taga-impyerno, yung mga salbahe, bakit sila ang gagaling nila? Yun ang point doon. Okay, yun ang point dyan. Hello? Okay, nakikinig po ba kayo? Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Kung naintindihan niya sinasabi ko. Bakit ikaw? Simba ka ng simba. Dasal ka ng dasal. Bakit baon ka sa utang pa rin? Bakit hirap na hirap ka pa rin sa buhay? Samantalang itong mga salbahe, mga walangya, magnanakaw, ang gagaling nila. Okay, yun ang sinasabi ng Bible. Kaya yun ang pag-aaralan natin. Okay, interesado po ba kayo na pag-aaralan natin? Paano ka aalis sa utang? Nako, siyempre.
Sino po rito ang may utang, wag na magtaas ng kamay dahil baka lahat magtaas? Right? Meron po akong dalawang supposition. Mamimili po kayo rito. Mamimili kayo. Una, yung galing dyan sa kasaysayan na binasa natin, things you should not do. Alright? With your money. Yan po yun. Ano yung hindi mo dapat gawin sa pera? Alright? Yan yung number one. Pero kung gusto nyo itong pangalawa, ano yung pangalawa? Gusto mo maghirap? Gawin mo tong mga bagay na ito. Mamimili po kayo dyan because it's always a choice. Right? Kasi baka hindi nyo gusto yung una. Kasi yung una, ano ang hindi mo dapat gawin sa pera mo? Kaya lang baka gusto mo tong pangalawa. Gusto mo bang maghirap? Tanungin mo yung katabi mo. Gusto mo bang maghirap? Ano sagot sa'yo? Dati na akong mahirap. Hindi, yung maghirap ka pa lalo. Yung mahirap ka na nga lalo kapag maghihirap. Totoo yun. Do these things. Alright, umpisahan na natin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong guluhin, nagbabagong buhay na ako. Huwag mo akong kwentuhan. Sige, walang kwentuhan ha. Alright, wala munang kwentuhan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong daldalin. Daldal niyang katabi mo eh. Tsaka tingnan mo, baka naghahawak yung cellphone niya. Nagpe-Facebook lang yan. Tingnan mo ha, baka nag-i-Instagram ha, yung katabi mo. Pakipindot mo yung cellphone niya. Makinig muna tayo ng salita ng Diyos. Napaka-importante po nito. Kasi para hindi na tayo nananakawan ng mga nasa gobyerno, para hindi na bibili boto mo, para hindi ka nag-iisip na tumaya ng loto pa, kasi gipit na gipit ka lagi. Lahat ng Bombay, kilala mo na. Right? Lahat ng Bombay, nasuyod mo na. Nabotas, Malabon, Caloocan, grabe. Pwede ka na ng komandidatong kapitan ng barangay ng mga Bombay eh. Sa dami mo ng Bombay nakakilala. Okay? Number one. Ano ang hindi mo dapat gawin? Number one, don't waste your money. Simple, pero nagpapabago ng buhay. Alam niyo salita ng Diyos, simple, pero hindi siya mababaw. Kasi ang ibig sabihin ng simple na mababaw, wala kang matututuhan. Ang salita po ng Diyos, simple, madaling maintindihan, pero nagbabago ng buhay. Hindi mababaw. Amen. Gusto mo maghirap? Di waste your money. Mamimili po kayo. Gusto mong umalis sa hirap? Gusto mong maging pagpapala? Gusto mong mapagpala? Don't waste your money. Halimbawa, mga example ng mga nagsasayang ng pera. Bili ka sigarilyo, tapos magpe-pray ka, pagpalain mo kami. Hindi ka pwedeng pagpalain. Nagsasayang ka kasi. Tama? Hindi ba ano ba yung sabi ng verse? Luke chapter 16 verse 1, a report came that the manager was wasting his employer's money. Yun ang umpisa eh. Marami sa inyo mahirap. Bakit? Baka hindi mo alam. Nagsasayang ka ng pera. Hindi mo alam. Pero ngayong umaga, alam mo na. Bili ka sigarilyo. Bili ka ng alak. Magbabagong taon na naman. No? Ito, magbabagong taon na naman. Bibili ka na naman ng mga paputok. Magpapalayas ka na naman ng demonyo. Hindi ko totoo yun. Kung gusto mo totoo magpalayas ng demonyo, sa loob ka ng bahay magpaputok. Kasi ang demonyo nasa loob, wala sa labas. Hindi totoo po yun. Nasa loob na ng bahay mo ang demonyo. Ang gagawin mo, bibili ka na naman ng paputok. Anong tawag doon ng Bible? Wasting your money. Sabi pa ng Bible, dumating sa kaalaman ng may-ari. Sino yung may-ari? Ang Diyos ang may-ari. Ikaw, ano tawag sa iyo? Manager. Ano ginagawa niyo sa pera ng may-ari? Sinasayang mo. Di ba? Hindi ka marunong mag-manage. Hindi ka marunong mamahala. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Kaya nga, kailangan maintindihan mo, everything that you have belongs to God. It's the first step. Kailangan mo munang maintindihan. Aminin. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, patawad po. Hindi ko po alam na ikaw pala may-ari. Kasi marami po akong kausap na tao, alam nila sila may-ari ng pera. Yang katabi mo, ay no, yang katabi mo,
Sa matagal na panahon. Kaya magwawalda siya, bili rito. Kasi hindi niya alam na ang Diyos ang may-ari. Ako po, may natutuhan po ako sa buhay. Mula nang maging Christian ako, pinapractice ko po ito. Hindi pa perfect, alright? Hindi pa perfect. Pero before I pay, I pray. Before I pay, I pray. Bago ako bumili, may pray muna ako. Panginoon, kailangan ba namin to? Lord, kasama ba to sa budget? Meron ba akong pera para pag ba ako gumastos nito, makakabuti ba sa amin? Matutuwa ka ba? Yung mga teenager dito, mga teenager, di ba? Hilig nyo sa Starbucks, wala naman kayong hanap buhay. Pinayayaman nyo lang yung Starbucks. Ang yayabang pa ng iba, uupo sa Starbucks, papapicture, hindi naman kanya yung kape. Naiwan lang doon yung baso. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, mukhang walang pera, huwag ka muna mag-Starbucks, ha? Pero may maganda akong balita, sa Starbucks po, meron ng 3-in-1. Ibig sabihin, isang baso, 3 kayo, hati-hati. O yun, okay lang mag-Starbucks, kasi magkano yung Starbucks? 190? Tapos estudyante, makikita mo rin mga estudyante, sabi ko, pera ba itong mga ito? Pero mo kabata-bata, hindi marunong mag-budget. Right? Sandaan po natin, hindi ka pwedeng maghirap, kapatid. Hindi pwede. Hindi ka looban ng Diyos na mahirap ka. Bakit? Sabihin mo nga, bakit? Sabihin mo nga, bakit? Kasi itong mundong ito ay malupit sa mahihirap. Itong mundong ito ay malupit sa mahihirap. Totoo, kawawa ka pag mahirap ka. Kawawa ka talaga pag mahirap ka. Hindi niyo ba napapansin pag kayo po nagtatrabaho na, graduate ka na ng college, may trabaho ka, pag nagkasama-sama kayo mga magkakaibigan o yung mga tao, hindi niyo napansin ang tanungan, magkano sweldo mo? Hindi niyo napansin yun? Magkano kinikita mo? Bakit ganun ang tanungan nila? Kasi po, ibabatay nila yung respeto nila sa iyo sa laki ng sweldo mo. Hindi nyo alam yun? Hindi nyo alam? Kaya yun ang tanungan ng mga tao, mga professionals, kano sweldo mo? Kasi pag mababa ang sweldo mo kaysa sa kanya, mababa tingin niya sa iyo. Pag mataas sweldo mo, mataas ang tingin sa iyo. That's how life works. Yun ang katotohanan dyan. Dito sa mundong ito, pag wala kang pera, kawawa ka. Wala kang kamag-anak, wala kang kaibigan. Pansin nyo, papunta ka lang sa kaibigan mo, pinapakawalan yung Doberman. Sino rito, pag dumadalaw ka sa kaibigan mo, pinapakawalan yung 5 aso? Para wag ka na makapasok. Kasi alam, makikikain ka, mangungutang ka, manghihiram ka. Tama? Kasi nga, malupit ang mundong ito sa mahihirap. Ultimo ka mag-anak mo. Hindi ka iintindihin yan. Kasi nga, ang tingin po nila, paramihan ng pera. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, tingnan nyo, kaya ang sabi ng Bible, mga estudyante, makinig kayo ha. Hello, mga estudyante, makinig kayo, yung mga wala pang hanap buhay. Start children off on the way they should go. Turuan nyo na sila hanggang bata paano humawak ng pera. And even when they are old, they will not turn from it. Huwag kayong gumaya sa lolo mo, hirap na hirap. Tatay mo, hirap na hirap. Ikaw, continuation ka. Continuation ka talaga. Dahil dito sa Pilipinas, pag dito ka lang umasa sa gobyerno, wala kang aasahan. Kailangan maaga pa lang. Hindi ka umaasa sa ayuda, hindi ka umaasa sa mga libre. Huwag mong payagan na yung karangalan mo ay may katapat na halaga. Ang maraming Pilipino dito sa Malabon, Nabotas, ang karangalan mo 500 pesos lang. 500 pesos. Pag eleksyon, naku po, ayan na, 500, mga nakatunganga na kay kapitan, nakapila na. Magkano ba bigayan dyan? O kaya ngayon, nagnanakaw sila, wala kang karapatang magalit. Ako, may karapatan po ako magalit sa magnanakaw. Kasi hindi naman ako umaasa sa kanila eh. Sa Diyos ako umaasa.
Kahit kailan, hindi ako umasa sa mga pera ng ibang tao. You talk about it. Sabi ng Bible, kapag hindi nyo tinuro sa bata ang paghawak ng pera, tuturuan sila ng mundong ito. Turuan yan. Wala kayong kawala. Pag hindi nyo tinuruan ng bata sa loob ng bahay, sa simbahan, hindi natin pinag-usapan ang tungkol sa pera, tuturuan yan ng mundo na magmahal sa pera. Diba? Na material na bagay ang pinakamataas. Paano? Paano tayo magtuturo? Talk about money a lot. Sa bahay po namin, lagi kami nag-uusap tungkol sa pera. Sabi ko, mga anak, maglingkod kayo sa Diyos. Kailangan yung umasenso sa buhay, manampalataya kayo. Madalas yan. Sabi ko sa anak ko, JP, kung ganong gastador. Sabi ko, mag-ipong kayo. Mag-save kayo for the future. Of course, huwag kang matatakot sa pera. Basta naglilingkod ka sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Maglingkod ka. Paggamit ka sa Diyos. And then save money. We talk a lot about money in our home. Sa bahay po namin, lagi kaming nag-uusap tungkol sa pera. Yung mga leader natin dito sa church, lagi ko silang sinasabihan tungkol sa pera. Kasi tingnan mo yung nanay mo, hirap na hirap sa buhay. Tingnan mo yung lolo mo, hirap na hirap sa buhay. Kasi walang nagturo dyan. Kaya kayong mga teenager, maganda naka-cell group kayo. At least pag sa cell group mo, tinuturuan kayo kung paano po hawakan ng pera. Pangalawa, you practice what you preach. Ako po, pag nagtuturo sa anak ko, ang anak ko hindi lang siya nakikinig, nagmamasid po siya. Tinitingnan niya ang buhay ko. Mga tatay, mga nanay, kapag nakita ng anak mo na okay lang baon sa utang, yung anak mo, sasabihin niya, ay okay lang pala baon sa utang kasi tatay ko tsaka nanay ko, laging baon sa utang yan eh. Eh kasi nga yun ang buhay niyo eh. Right? Hindi, totoo po yun. Pero pag nakita ng mga bata, ang tatay ko, generous, palabigay. Eh pag nakita ka, nakuripot ka, takot na takot ka sa pera, gumagastos ka lang sa sigarilyo, sa alak, sa sugal. Pagdating ng bayaran ng apartment, ng problema, bayaran ng tuition, hindi alam ang gagawin. Eh naku po, sabi ng mga bata, normal lang yan. Hindi normal yun. Lalo na Kristiyano ka. Hello, born again ka. Hindi normal na baon sa utang. Hindi normal. Kaya lang yung mga bata, ano natututuhan niya mga bata? Ay, okay lang baon sa utang kasi tatay nanay ko laging baon sa utang yan. Ay, okay lang yan. Nakuripot. Okay lang yan. Kasi nga, you practice what you preach. Kung ano sinasabi ko, dapat nakikita sa buhay ko. Nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen po ba? Okay, number 1, don't waste your money because it's not your money. It is the Lord's money. Naintindihan niyo? Gusto mong matanggal ka sa favor? Sabi ng Diyos, nako, hindi marunong humawak ng pera tong si Rudy. O, tama na, hindi na kita pahawakin ng pera ko. Ganun po yun. Kaya maraming mahirap eh. Hindi naman kayo nagsisinungaling, tama? Nagsisimba naman kayo. Nagbabasa naman kayo Bible. Hindi ka naman pumapatay ng tao. Hindi ka naman ng bababae. Hindi ka naman ng lalaki. Eh bakit ka naghihirap? Hindi ka marunong humawak ng pera. Number 2, don't love your money or mahalin mo pera mo. Gusto mo maghirap? Mahalin mo pera mo. Gusto mo umalis sa hirap? Don't love your money. Kailangan mamili ka sino talaga lang ang number 1 sa buhay mo. Pag sinabing love, yun ang priority, ha? Hindi pwedeng dalawa ang love mo pagdating sa Diyos tsaka sa pera. Hindi pwede yun. You have to decide. Kailangan ka mag-decide. Sino ang magiging number 1 sa aking buhay? Hindi mo aaminin to. Tama? Hindi mo naman sasabihin, ay ako, nagmamahal ako sa pera. Wala namang aamin nun. Sino ba naman yung aamin ng, Pastor, ako po, nagmamahal ako sa pera. Hindi mo aminin. Pero totoo lang, mas mahal mo ang pera kaysa sa Diyos.
Habol ka ng habol sa pera. Takot na takot kang mawalan sa pera, pero hindi ka takot mapalayo sa Diyos. Tama? Hindi ka takot na mapalayo sa Diyos, pero takot ka mawalan ng pera. Ano ibig sabihin nun? You love your money. Yun ang ibig sabihin ng kapatid. Hindi mo lang naiintindihan kasi nga mali ang katwiran mo eh. Tama? Hindi po ba? Marami sa inyo, akala mo, yung katwiran mo tama. Hindi masama maghanap buhay Hindi masama. Okay? Pero hindi yan ang mahal ko. Ang mahal ko, hindi yung hanap buhay. Ang mahal ko si Lord. Magkaiba yun. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi po ni Jesus, Luke chapter 16. Ano sabi ni Jesus? Doon sa same chapter, no one. Sabihin mo nga, no one. Sabihin mo nga, no one. No one, kahit sino, no one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot. You cannot serve God and be slave to money. Yan po ang nangyayari ngayon. Kita mo, may 1 milyon na, di ba? Nagnakaw pa. Bakit nagnakaw? Meron ng sweldo. Kasi mahal ang pera eh. May 5 milyon na. Bakit nagnakaw pa? May 5 milyon na. Kasi nga po, mahal niya yung pera. Gusto niya magka 10 milyon. May 10 milyon na. Gusto niya meron pa siyang 100 milyon. May 100 milyon na. Gusto ko kalahating bilyon. Nagpagawa pa ng bahay para lalagyan lang ng pera. Di ba? Kalahin mo ba naman yung tulay na nilalakaran mo, walang bakal? Bakit maraming tulay, walang bakal? Kasi yung gumawa, lover of money. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Tira mo yung katabi mo, mukhang pera ba yan? Gusto niyo ba malaman kung mukha kang pera o hindi? Sige, tanongin mo yung katabi mo, gusto mo ba malaman kung mukha kang pera? Ganito po yung bukang pera. Ganito, simple lang. Alright? Pag may pera ka, masaya ka. Pag wala kang pera, mainit ang ulo mo. Mukhang pera yan. Malungkot. Hindi, malungkot ka. Hindi, totoo po yun. Alright? Ang mga mukhang pera, pag may pera, saya. Pag walang pera, grabe. Di ba, kayong mga empleyado, tuwing 15, saya mo, grabe. 16, lahat sinisipa, pati pusa sinisipa. Buwisit na buhay ito. Isang araw pa lang sumusweldo yun. Ubus na pera. Naintindihan niyo po ba? Ngayon may nagtanong sa akin. Baka tanong niyo rin to. Sabi sa akin, Pastor, pwede ka bang naglilingkod sa Diyos at the same time, nagpapayaman? Right? Kasi dito po nagkakaroon minsan ng problema yung mga Christian. Alam niyo yung mga Christian, dito sila nagkakaproblema. Kasi sabi nila, masama yata yumaman. Yung iba naman, pwede bang pagsabayin yun? Naglilingkod ka sa Diyos, mahal mo ang Diyos, pero nagpapayaman ka. Ano sa palagay niyo? Hindi ho masama. Hindi masama. Basahin po natin yung sinasabi ng Bible. 1 Samuel chapter 17. Kilala niyo si David. Si Haring David po, mahal na mahal siya ng Diyos. Yaman niya. Yaman, dami niyang kayamanan. Pero nagsimula po yan dito po sa tagpo na ito. Alam niyo itong verse na to, ito po yung dumating si Goliath. Tama? Kilala niyo si Goliath? Yung higante na takot lumaban yung kanyang hari. Yung mga kababayan ni David, takot na takot lumaban sa higante. Dumating si David. Dumating siya. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, Lord, gamitin mo po ako, papatayin ko itong higante na to. Hindi yun ang sinabi ni David. Ang unang sinabi ni David, what will be the reward? What will be the reward? Ano ang ibabayad sa akin? Ano ba siya? Mukhang pera ba siya? Kasi ang tanong niya di ba? Hindi naman siya nagsabi,
Labanan ko yan. Kung ayaw nyo lumaban, ako lalaban dyan. Hindi yun ang unang lumabas sa bibig ni David. Ang unang lumabas sa bibig ni David, ano ang reward kung papatayin ko yung higante na yan? Bakit? Kasi may alam si David na hindi nyo alam. Alam nyo, nalaman ko yun kaya po umalis ako sa utang. Alam nyo kung bakit ako nakaalis sa 70 million na utang? Kasi yung nalaman ni David, nalaman ko. Alright? Na pwede palang maglingkod sa Diyos na at the same time, alright, ay magkakapera ka. Kasi marami po mga Christian, akala nila masamang naglilingkod sa Diyos sa yumayaman. Masama pag nagnakaw ka. Masama yun pag nagnakaw ka. Pero naglingkod ka sa Diyos at pinayaman ka ng Diyos, is there any problem with that? Wala. There's no conflict between a spiritual assignment and financial reward. Malinaw po yan na nasa Bible. Malinaw po yan. There is no conflict between a spiritual assignment and financial reward. Bakit kayo mahirap? Kasi wala kayong ginagawang assignment na galing sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo, kaya po ako umalis sa utang kasi ginamit ako ng Diyos. May pinagawaan Diyos sa akin. Sumunod ako Sumunod po ako sa Diyos. Umalis kami sa utang. Meron pong, minsan, alam niyo, nung pinagpapala na po kami, yung iba hindi natutuwa. Nakabili po ako ng second hand na kotse. Alam niyo, nakabili ko ng second hand na kotse. May umalis sa simbahan natin doon sa Nabotas. Ano to, around 15 years ago. Mga 15 years ago, nakabili po ako ng second hand na kotse. Sabi ng member natin doon, umalis na po siya, sabi niya, bakit nakabili ng kotse si pastor? Saan niya kinuha yung pera? Imagine, nakabili lang ako ng second hand na kotse, iniisip, nagnanakaw daw ako ng pera sa simbahan. Hindi ako contractor, hoy. Ano yun? Porket nakabili lang ako ng kotse, second hand pa, luma. Ibig sabihin ba no, nagnanakaw? Hindi ba pwedeng pinagpala lang ako ng Diyos? Dahil sumunod ako sa pinagagawa niya. Si David nga Si David nga, sabi niya, ano ang reward? Di ba? Yun ang sabi ni David. Ano reward? Kasi nga po, walang conflict. Walang conflict sa spiritual assignment and financial reward. Ito nga po ang masama. Kaya ka naghihirap kasi simba ka ng simba, wala ka namang ginagawa para sa Diyos. Yun ang masama dyan. Mababasa mo yan sa Bible na ang mga ginagamit ng Diyos ay mayroong financial reward. Walang conflict. Hindi ka pwedeng maging guilty. Naiinggit lang yung iba. Bayaan mo silang mainggit. Alright? Kasi ganito talaga sa mundo. Alam mo, pag na-bankrupt ka, tahimik yung mga yan. Pag nalugi ka sa negosyo, tahimik ang tao. Pag natanggal ka sa trabaho, tahimik ang tao. Pero kapag umasenso ka, magagalit sila. Yung iba nga sa inyo rito, inggitero nga Sabihin mo sa katabi mo, magbagong buhay ka na. Totoo yun. Kasi hindi tama ang relasyon mo sa Diyos. Alam mo yun? Pag yung kapitbahay mo umaasenso, nagagalit ka. Pag yung kasamahan mo sa opisina na po-promote, nagagalit ka. Ibig sabihin nun, mali ang puso mo. Mali. Mali talaga. At ganyan sa mundo. Ganyan sa mundo. Kita mo yung babae, nagkaroon ng boyfriend na medyo may itsura. Inggit na inggit yung kaklase. Ba't saan nakakuha ng medyo may itsura? Hindi pa gwapo medyo lang Bakit ang boyfriend ko, grabe, puro kanto ang muka? Kasi nga, ang daming inggitero dito sa lupa. Pero tandaan mo, pag na-bankrupt ka, ang babait niyan. Sabihin pa, kawawa naman. Kawawa naman siya na bankrupt. Kawawa naman siya natanggal sa trabaho. Pero subukan mo, umaasenso ka, umaangat ka sa buhay. Hindi sila makapaniwala. Saan niya kinuha yung pera niya? Hindi niya alam, naglilingkod kami sa Diyos. 35 years na po ako naglilingkod sa Diyos. Ba't kayo nagugulat?
Ba't kayo nagugulat kung ba't nakabili akong kotse? Ba't kayo magugulat? Ano nakakagulat doon? Kaya lang hindi ka kasi sanay kasi may tama ka nga dito eh. Sabihin mo sa katabi mo, tama ka kasi. Purpose and profit are not enemies. Purpose and profit are not enemies. Hindi magkaawa yan. Huwag niyong pag-awayin yan. Kaya huwag kayong magtaka yung nag-iikapo. Pinagpapala kaysa sa hindi nag-iikapo. Huwag kayong magtaka doon. Hindi pinipilit ha. Alright? Maliwanag? Hindi kayo pinipilit. Huwag kayong magbibigay ng ikapo. Huwag! Pag hindi mo mahal si Lord, kasi mahal mo nga pera, okay lang yan. Kung mahal nyo pera, huwag nyo ibigay. Sa inyo na yan. Okay? Sa inyo na lahat yan. Pero kung mahal mo ang Diyos, bigay mo. Walang problema yon. Pero hindi ka pinipilit. Kasi ang purpose and profit are not enemies. You can be godly and be wealthy. Hindi masamang yumaman ang mga makadiyos. Ang masamang yumaman yung magnanakaw. Yan ang masama. Hindi ba kayo nagtataka doon? Bakit magnanakaw yung mayaman? Ba't ako makadiyos? Kasi sabi nila, when you are pure, you are poor. Saan natin natutuhan yun? Dito sa Pilipinas. Saan? Pare. Sa paring Kastila natin natutuhan ng mga ninuno natin na mapalad ang mga mahihirap dahil malapit sila sa Diyos. Grabe. Iyon na natutuhan ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang takbo ng utak mo. Kailangan pag ikaw ay lumalapit sa Diyos, kailangan wala kang ganito. Kailangan ng cellphone mo ay 3210 lang. Bawal bumili ng 17. Bawal bumili ng mamahaling gamit. Kasi, bawal yan sa mga banal. Kailangan pag banal ka, wala kang kotse. Ako po, hindi ako nahihiya, 4 ang kotse ko. Kasi 3 anak ko eh. 3 anak ko, tapos yung gamit ko pa. Masama ba yun? Depende sa takbo ng utak mo. Depende sa pagkakaalam mo sa salita ng Diyos. Depende kung inggitero ka o natutuwa ka pag may nabibless. Depende. 4 kotse ko, masama na kapag meron akong 40 kotse, tapos may payong sa loob. Yun, masama na po yun. Alright? Masama na yun dahil binili ko yung kotse dahil natuwa lang ako sa payong. O kaya may lalagyan ng baso. Mabili nga yan. Magkano ba yan? 20 million. Bilhin ko na yan. Natuwa ako sa payong. Yun po, masama yun. Malamang hindi na po sa Diyos galing yung pera ko noon. Alright? Malamang hindi na po galing sa Diyos. Hindi ko na pinaghirapan yung pera ko. Alright? Kasi you can be godly and be wealthy. Sa totoo lang, pag ikaw ay naghihirap sa buhay, medyo, talaga bang malapit ka sa Diyos? Hindi nga. Pasensya na po kayo ha. Ba't ka naghihirap? Hindi mo alam ba sinasabi ng Bible? Are you ignorant of the Word of God? Kaya takot na takot si Satanas kapag naintindihan mo ang salita ng Diyos eh. Takot na takot talaga siya. Kasi pag naintindihan mo ang salita ng Diyos at pinamuhay mo ang salita ng Diyos, lalaya ka sa utang. Lalaya ka sa hirap. Hindi ka matutulad doon sa maraming pera pero nagtatago. Ang daming pera pero hirap na hirap ang kalooban. Ang mga anak hiyang-hiya, binabas ng mga kaklase, ay tatay magnanakaw, ay tatay magnanakaw, di ba? Pero yung nagmamahal sa Diyos, you can kill giants and still get paid. Pwede mong gawin yung assignment na galing sa Diyos at pwede kang yumaman. Kasi ang trabaho din yung mga Kristiyano, patayin ang mga higante. Alam ka namang hindi ka bayaran ng Diyos. Sino rito, sabi mo, mag-a-apply ako ng trabaho kahit walang sweldo. Okay ba sa iyan? Kami po, naghahanap po kami ng trabahador, pero walang sweldo. Ba't ka pa naghahanap? May trabaho ka na nga eh. Sino ron? Sino sa inyo dito yun? Okay lang sa'yo? Magtrabaho ka, 30 days, walang sweldo. Okay lang? Siyempre, hindi naman okay yun. Sa palagay mo, magtatrabaho ka para sa Diyos, hindi ka niya susweldohan. Ano sa palagay mo, kapatid? Kaya nga merong verse na seek first the kingdom of God and His righteousness and all the things that you need. Di ba may ganung verse? Tama?
Unahin mo ako, sabi ng Diyos. Unahin mo ako, ilagay mo ako sa number 1. Sa priority mo. Pag linggo, unahin mo ako. Sa umaga, unahin mo ako. Sa pagkain, unahin mo ako. Sa love life, unahin mo ako sa love life. Sa business, unahin mo ako. Sa pamilya mo, unahin mo ako. At lahat ng kailangan mo, ako bahala dyan. Ano ibig sabihin noon? You can do the assignment of God and still get paid. May financial reward ang mga gumagawa ng spiritual assignment. Huwag kayong mahiya kung pinagpapala kayo. Ako hindi ako nahihiya, hindi ako nagigilty. Kung may 4 akong kotse, ingit lang ngayon. At 35 taon na ako naglilingkod sa Diyos. Alam ka naman maghirap buhay ko. Kung 35 taon na po ako naglilingkod at naghirap ako, hindi ako magpapastor. Kasi wala akong karapatan na magturo. Wala akong karapatan magturo. Wala. Ano sasabihin ko rito sa inyo? Napakabuti ng Diyos. Tapos wala kaming makain. Napakabuti ng Diyos. Baong kami sa utang. Wala akong karapatan nun. Sa totoo lang. Kaya po hindi totoo na mas banal, mas mahirap. Sabi ng isang kapatiran sa akin, ay pastor, sa akin okay lang po na kahit walang pera, basta malapit sa Diyos. Sabi ko, ikaw na lang. Ikaw na lang mag-isa. Ako, mas maganda lang may pera ako, malapit pa ako sa Diyos. Just don't forget who gives you the gift. Don't ever forget who gave you the gift. Wag na wag mong kalilimutan kung saan galing lahat yan. Lahat ng meron ako galing sa Diyos, hindi galing sa inyo yan. Ayoko magbigay ng ikapu dyan sa church kasi si pastor may 4 na kotse. 20 nga lang binibigay mo. Paano ako makakabili kotse sa 20 pesos mo? Kung masama loob mo, wag kang magbigay, kapatid, kasi magiging sumpa sa iyo yan. Ay, teka muna. Makinig po kayo. Alright. Kung hindi po kayo masaya, wag kayo magbibigay. Kasi ang babalik sa inyo, sumpa. Sumpa talaga. Kasi ang sabi ng Bible, ang ginagawa mo na hindi pananampalataya ay kasalanan. The Lord loves a cheerful giver. Ngayon nagtataka ka, bakit hindi ako umaasenso? Nagbibigay naman ako ng variables. Anong variable? Barya. Kasi pag nagbigay ka, sabi ng Bible, pag nagbigay ka na hindi masaya dahil hindi mo naman mahal si Lord, sumpa ang babalik sa iyo. Huwag niyo sisihin yung salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag ako nagbigay, pagpapalain ako. Ha? Talaga? Kulang yung alam mo, kulang. Idagdag mo na yon. Ayaw ng Diyos na napipilitan lamang. Dagdag mo yon ha. Dagdag mo. Kasi ang nabasa mo lang, kapag nagbigay ka, bubuksan ng Diyos ang langit, ibubuhos ang durungawan ng langit, at bubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Ikaw naman, ha? Talaga? Subukan ko nga. Kahit masama loob ko, ay, patay ka dyan. Patay ka talaga dyan. Kaya wag kayo magbibigay ha. Pakiusap ko na. Parang awa nyo na. Wag kayong magbibigay dito. Wag talaga. Unless, mahal mo ang Diyos. Wala kang ibang motibo. Kasi pag umalis kayo rito sa simbahan, ipagsasabi nyo kami na dito sa dulos namimilit kaming mamigay. Walang ganun ha. Huwag kayo magsisinungaling ha. Hindi po kayo pinipilit. Actually, ayoko magbigay kayo. Wag. Hindi po kailangan ng Diyos ang pera nyo. At nakakabayad po tayo rito ng 280,000 a month na 20 lang binibigay mo. Basta masaya ka lang. Hello? Okay lang kahit 20, basta masaya ka. Amen. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, wala akong problema dyan. Hindi naman ako nagbibigay eh. Number 3. Naku po, ang bilis ng oras. Pasensya na po kayo, akala ko nasa Spain pa ako eh. Number 3, don't trust your money. Wag kang magtitiwala sa pera. Sa Diyos ka lang talaga magtitiwala. Turuan mo sarili mo. Maawa ka sa sarili mo. Alright? I don't care how much money you've got, you can always lose it. Wala po akong pakialam kahit meron kang 1 billion. Ang
madaling mawala ng 1 bilyon. Isang sakit mo lang, isang ospital mo lang, isang sunog lang yan, isang aksidente, ubos pera mo. Yung 10 taon mong pinaghirapan, ubos yan. Oo, kaya wag na wag ka magtitiwala sa pera mo kahit katiting. Sa Diyos ka talaga magtiwala. Ano sabi po ng Bible? Luke chapter 16, verse 3. Tingnan niyo sabi ng verse, now what? My boss has fired me. Ano ibig sabihin niya? Kanina lang may trabaho siya, ngayon wala na. Di ba? Kanina lang may trabaho siya, ngayon wala na. Kanina lang may pera ka, ngayon wala na. Ako po, milyonaryo po ako. Milyonaryo ako nung hindi pa po ako born again. Natulog lang ako ng ilang tulog, paggising ko, pulubi na ako. Hindi, totoo ba ganun nangyari sa akin? Dami kong pera. Ang dami kong pera. 1980, 81, 82, 83, ako po yung multimillionaire. Multimillionaire ako 85, namamalimos na ako. Ganyan po yung sabi ni Jesus. O ano ngayon? Di ba? Now what? Ano ngayon? Yung pinagmamalaki mong pera. Sige nga. My boss has fired me. Lalo na pag winidraw ng Diyos yung tiwala sa iyo. Ang pinakamatindi mong kalaban, si Lord. Hindi yung boss mo Hindi yung opisina mo. Hindi yung kaibigan mo. Ang pinakamatindi mong kaaway, si Lord. Dahil pag hindi na siya natuwa sa ginagawa mo, sa kanyang pera, ma-fired ka niya. Kaya sabi po ng kwento ni Jesus, ano na ngayon? Now what? Now what? Wala na. Hanggal ka na sa trabaho. May sakit ka na ngayon. Ubus ang pera mo sa ospital. Kasi nagtiwala ka sa pera. Nandiyan pa po ba kayo? Remember, alright? If you want to be secure, sino rito gusto mo maging secured ang buhay mo? Di alam mo dapat kung sino nasa sentro ng buhay mo. Remember, natandaan nyo yung message ko ng mga ilang buwan nakakaraan, yung bisikleta, yung gulong, tapos meron sa gitna, ang tawag doon sa gitna na yon yung spoke, tama? Spoke yun Yung nasa gitna, yun po ang sentro ng gulong. Lahat nakakapit po doon. Yung si Lord yun, yung nasa gitna, si Lord. Hindi pwedeng asawa mo ang nasa gitna. Hindi pwedeng pera. Hindi pwedeng pinag-aralan mo. Kahit anong taas ng pinag-aralan mo pa, summa cum laude ka pa, magnanakaw ka pa, kahit ano pa yan. Kapag yan ang nilagay mo sa sentro ng buhay mo at nakakapit sa pera yung pamilya mo, yung rayos, nakakapit doon yung iyong kalusugan, nakakapit doon yung iyong kaligayahan, patay ka talaga dyan. Kasi dapat ang nasa gitna ng gulong na yan ay si Jesus. At kapag si Jesus ang nasa gitna at nakakapit yung rayos, pamilya mo nakakapit kay Jesus, yung pera nakakapit kay Jesus, yung trabaho nakakapit kay Jesus, kalusugan nakakapit kay Jesus, you will be secured forever. Kahit magkawindang-windang pa itong Pilipinas, kaya wala akong wala akong problema. Kahit magkagulo-gulo pa kayo dyan. Sige, mag-away-away kayo dyan. Wala akong problema dyan. Ako, pinagpe-pray ko ang Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas. Sana wala nang pulahan, wala nang dilawan, wala nang pinklawan, wala nang... Sana mahalin na lang natin ang Pilipinas pag-pray natin. At tayo mismo, maglingkod ka sa Diyos. Sana si Mayor, pag-pray mo na makakilala sa Panginoon. Kasi si Mayor, pag hindi nakakilala sa Panginoon, magugulat ka, magnanakaw pala yan. Si congressman, pag hindi na born na ganyan, naku po, Diyos ko po, lahat ng tax mo, ibubulsa niyan. Ewan ko, baka mamaya malasing ka pa, yung tulay na nilakaran mo, natapat pa sa'yo, gumuho. Kasi walang bakal. Ikaw pa naman ang dumadaan. Kaya nga, isa lang hindi mawawala. Lahat mawawala. Tama? Lahat. Yung kagandahan mo, mawawala. Tingnan mo yung katabi mo. Kahapon, ganda niya. Ngayon, pangit na. Right? Yung kakilala mo, lakas-lakas ng katawan. Ngayon, biglang, anong nangyari dyan? Ang lakas-lakas ng katawan niyan. Kasi you can lose everything. There's only one thing that you cannot lose. And that is the love of God. Yun lang. Wala ka ng ibang hindi mawawala. Lahat mawawala yan. Boyfriend mo, mawawala yan.
Kalusugan mo. Buhok mo. Hello. Sa mga walang buhok. Hello. Welcome to the club. Yung katawan nyo, yung mga sexy, tingnan mo yung sexy katabi mo. Sabihin mo, mawawala din yan. Huwag ka mag-alala. Sabihin mo sa katabi mo, yung mga babae, yung kilay is life, mawawala din yan. Lalo na sa punta ka impyerno, sunog yung kilay mo na yan. Sunog. Sunog talaga yan, yung kilay mo. Yung mga lalaki, walang ginawa kundi mag-gym. Ako po, nag-gym nung araw, laki dibdib ko eh. Ngayon, bumaba yung dibdib ko, napunta rito. Dati, may abs ako eh. Abs, plural. Ngayon, isa na lang. Ab na lang. Isa na lang eh. Diretso. You can lose everything. The only thing that you cannot lose is the love of God for you. Kaya kung ako sa inyo, mahalin ko talaga si Lord. Kasi pag minahal niyo ang pera, iiwan ka niyan. Pag minahal mo asawa mo nang higit sa Diyos, baka magka-problema kayo dyan. Pag masyado kang bilib sa sarili mo, sa ganda mo, sa haba ng pilik mata mo, yung pag ganun-ganun pa yung pilik mata mo, mawawala yan. Lahat mawawala yan. Nandiyan pa po ba kayo? And the last one, panghuli, number 4, gusto nyo umalis sa utang o gusto nyo mabounce sa utang, don't expect money to completely satisfy. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Alisin mo yung don't. Alisin mo yung don't. Alisin mo yung word na don't. Expect money to completely satisfy. Kaya nga kita yung magnanakaw sa gobyerno. Tingnan yung mga congressman. Bakit po sila nagkaganon? Kasi nga, akala nila, magliligaya sila sa dami ng pera nila. Ay, grabing pagkakamali nun. Grabing pagkakamali nila. Having more money will never make you happier. Having more money will never make you happier. May 5 milyon ka, no? Sabi mo, gusto ko 10 milyon. Pag nagka-10 milyon ka, hindi ka naman sasaya eh. Matatakot ka nga eh. May 10 milyon ka, no? Gusto ko 20 milyon. Nagkaroon ka ng 20 milyon. Akala mo, sasaya ka? Hindi pa rin. Kasi having more money will never satisfy you. Sa babae na lang, mga babae. Di ba? Sabi mo, pag gumanda ko, sasaya na ako. Hindi totoo yun. Kita mo, wala kayong tigil sa pagpapaganda kasi hindi ka naman makukontento eh. Kaya kita mo, 1 oras ka sa salamin kasi 1 inch yung makeup mo eh. Hindi na makeup yun, asfalto na yun. Repair ka ng mukha mo. Ay, pag nabago lang ilong ko, sasaya na ako. Ay, pag nagbago yung pilik mata ko, saya na. Ay, pag nagbago yung baba ko, grabe bandang huli. Makikita mo, may butas ka na rito kasi pusod mo, tumaas na eh. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ano sabi po ng Bible? Pinakamarunong na tao na nabuhay sa lupa, si Solomon. Ano sabi niya? Those who love money will never have enough. Bakit niya sinulat yan? Kasi siya na po ang pinakamayaman na tao, pero hindi siya lumigaya. Kasi napalayo siya sa Diyos. How meaningless to think that wealth brings the happiness. Huwag po ninyong isipin na kapag nakuha mo yung mga material na bagay na ito, ay liligaya ka completely. No, only God can do that. Alam niyo kung ba't nilagay ang puso? Alam niyo kung bakit nilikha ng Diyos ang puso? Hindi po yan nilikha para lagyan mo ng alahas, lagyan mo ng lalaki, lagyan mo ng babae, lagyan mo ng education, lagyan mo kotse, lagyan mo ng mga gadgets. No, ang nilikha ng Diyos na puso ay para tiran niya yan. Kaya meron kang puso. Kaya nilikha ng Diyos ang puso mo. Hindi para gawing lalagyan ng alahas, lalagyan ng mga gadgets, lalagyan ng mga diploma, ang taas-taas ng pinag-aralan mo. Lagyan mo ng boyfriend mo yan, lagyan mo ng girlfriend mo yan. Hindi ka nilikha yan. Kasi po yung puso na yan, diyan gusto ng Lord na tumira. At siya talaga ang maghari diyan. Amen? Amen? Pwede po ba tumayo tayong lahat? At least pag pinatayo kayo, naniniwala na kayo, tapos na ako. Alright? Hello mga kapatid, sana ang prayer ko po bago ka umuwi,
nagkaroon ng konting linaw sa'yo. Kaya ka pala mahirap. Kaya pala habol ka ng habol sa pera. Yung mga estudyante, akala nila pag nakagraduate sila ng college, aasenso sila. Hindi yung guarantee yan. Alam nyo, lahat na magdadakaw sa atin, yung matataas sa pinag-aralan. Yung mga nagnanakaw, ang tataas ng pinag-aralan yan. Grabe. Graduate ng UP yan graduate ng Ateneo, graduate ng Lasal. Pero ang totoong magtatagumpay ay yung graduate ng University of the Holy Spirit. Mag-aaral kayo sa Diyos. Hindi masama na ikaw ay maging engineer. Hindi masama na maging accountant. Ako po, piloto po ako. By profession, I was a pilot. Pero ang pinakamagandang eskwelahan na papasukan mo ay yung University of the Holy Spirit. Ang manual mo dyan, yung Bible. Diyan ka tuturuan ng Holy Spirit kasi kawawa ang anak nyo Alam nyo, mga tatay, mga nanay, kawawa anak nyo. Baka maipasa mo yung kahirapan. Kasi ang kahirapan po na ipapasa. Kaya itong mga high school na to, itong mga college na ito, hanggang maaga mag-aral na kayo sa University of the Holy Spirit. Huwag dyan kung okay lang yan, kung nasa CMU kayo, kung kayo nasa UE, nasa Ateneo kayo, okay lang yun, okay lang, walang problema yun. Pero hindi doon mababago buhay mo. Ang magpapabago ng buhay natin kapag nag-aral ka at naging disciple ka ni Jesus. Amen? Kaya po sa umagang ito, bago tayo umuwi, kung naniniwala po kayo, kung naniniwala lang yung hindi naniniwala, okay lang po yan, walang problema. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Sino po rito may cancer ka? Ang cancer mo ay sa wallet. No? Yung wallet mo may cancer, grabe. Naghihingalo ang wallet mo. Sino rito pag binuksan mo yung wallet mo, napapaiyak ka? Parang sibuyas. Diba? Pag binuksan mo yung wallet mo, wala talaga Yung misis mo, galit na sa iyo. Sabi ng misis mo, pinangakuan mo ko. Liligaya ako. Grabe, pinagbayad mo lang ako ng utang mo. Di ba? Kung sawan-sawa na po kayo sa ganung buhay, ang ba nakataas po. At mga estudyante, huwag kayong maniniwala na pag nakatapos kayo ng pag-aaral, you can make it. No, it's not true. Chismis lang yun. Maganda na nakatapos ng pag-aaral. Pero ang gawin mong inspirasyon ng Panginoon sa buhay mo. Habang nakataas ang kamay natin, sabihin natin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Matagal ako naglingkod sa pera. Naghabol ako sa pera. Patawarin mo po ako. Akala ko, pag-aaral ang susi. Akala ko, Panginoon, college degree ang susi. Panginoon, hindi ko po alam ang aking ginagawa. Forgive us. Forgive me. Ayoko pong manahin ang aking pamilya ng susunod na generation ang maling kaisipan na natutuhan namin. Bayaan mo na sa generation na ito katulad ni Haring David. Maging malinaw po sa amin ang plano mo sa aming buhay. At ito po ay hindi magkaroon lang ng mga pera, ginto, pilak. Ito po ay tungkol sa plano, sa assignment mo, sa purpose mo sa aming buhay habang nandito kami pansandali lamang. Sandali lang ang buhay namin, Panginoon. Gamitin mo po kami, ma-enjoy namin ang buhay namin. Kung kami po ay nasa gitna ng iyong kalooban. Kaya salamat, lalaya po ako. Sabihin mo nga, lalaya ako. Makakalag ang kadena ng kahirapan. Makakalaya ako sa pag-ibig sa salapi. Sa kapangyarihan ng aking Diyos. Sa tulong ng Holy Spirit. At sa pangalan ng aking Panginoong Jesus na tagapagligtas. Everybody say amen. Amen. God bless you po.